Shocking! Heto na, Romualdez nanganganib sa ganti, VP Sara Abogado, kumilos, lahat takot na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nako, tamba, napasigaw, nanganganib na ang buhay. Ayon! Siyempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, supportahan natin yan si Coach Oli. Bisitahin niyo po ang kanyang channel. At siyempre, huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe. Yan, suporta para kay Coach Oli. Siyempre, ipagpatuloy natin. Ay, nitamban ako. Ay, delikado. Nagpakilala na ang bagong spokesperson ng prosecution team na si Attorney Antonio Bucoy at agad siyang bumanat. Kung buhay lang daw ang mga dating senador na sina... Anong pangalan? Attorney Bukol? Pakiulit nga. Attorney Dukot. Ano ba, Dukot? Bukot? O Bukol? O... Lorenzo Tañada, Jose Diokno at Jover Arroyo, ikahihiya nila ang kasalukuyang Senado. Ang detalye sa agenda report Ganon? ni Billy Vegas ng Abante Radio. Sa kanyang unang pagharap sa media, agad na pinatutsadahan ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Attorney Antonio Bucoy ang Senado. Bucoy. Attorney Bucoy, hindi Bukol. Kayo talaga nagsisimula pa lang. Grabe kayo agad. O sige, diretso. Usad ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung buhay pa raw ang mga dating senador na sina Lorenzo Tañada, Jose Diokno at Joker Arroyo, ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Yun, boom. Uy, kahihiya nila yung ginagawa ng kasalukuyang Senado. Paano mo naman nasabi sa sarili mo na talagang yun talaga ang magiging reaksyon nila ng mga senador dati na binanggit mo? Di ba? Pagpalagay natin, sige, totoo yung sinasabi mo na baka mamaya kung nandiyan pa sila is gano'n na magiging reaksyon nila. Pero talagang eto sa nangyayari ngayon, sa nangyaring desisyon ng Senado, talagang napaka-big deal sa kanila. Dito natin nakikita na talagang gustong-gusto nila makuha yung impeachment na yan kay VP Sara. Gustong-gusto talaga nilang mangyari. Hindi dahil sa hindi dahil sa mga kaso na isinasampa nila kay VP Sara, kundi dahil napakalapit na ng 2028 para sa kanila. Although sa atin is napakalayo pa ng 2028. Pero syempre sa kanila malapit na yan. 'Di ba? Doon sila kinakabahan eh. Kinakabahan sila sa mangyayaring yun eh. Kaya hanggat maaga pa lang, is dapat talaga asikasuhin na natin yan. Hanggat hindi pa tumutungtong ang 2027. Kasi kapag tumutong ang 2027, ay mag-iiba na yung senaryo niya. Diba? Kaya nakikita natin dito talaga. No? Nakikita natin dito kung ano talaga kung ano lumalabas yung agenda eh. Please. Ay, nakakahiya kayo sa mga ginawa nyo, mga senador, pambira. Unang salbo. Ito ang counterpart ni nung magkapatid, na magpinsan. Ika nga ni VP Sara na Castro. Ayan, meron na siyang counterpart. At meron ding counterpart yung pitit na Princess Abante. Nagkaloko-loko. Speaking of Abante, ano ba yung kumakalat dun sa social media na parang nanalo na si Abante, si Kong Abante nitong eleksyon, nung nakaraang eleksyon, parang ngayon na pagdesisyon na babalik na siya sa Congress. Kasi siya naman daw talaga ang nanalo. Nababalitaan niyo ba yung mga katunay sa social media? Totoo ba yun? Kung ano nangyayari sa gobyerno natin. Tingnan nyo mabuti. Ako ay may explain. Bago ka humirit, ako muna kasi vlog ko to Attorney Bukol. Ay, Bukoy. Ano ba talaga? Bukoy, no? Bukoy. Bukoy. Hindi. Bukoy. Attorney Antonio Bukoy. Hindi Bucor, hindi Belekoy. Bukol. Attorney Bukoy. Okay. Bukoy. Ang cute. Ako, unahin ko Bukoy lang tingnan nyo. Kung ang si VP Sara ay naghahanda na to defend herself dahil talaga namang matitinik na mga abogado ang hinanda ni mga porton-porton yan parang pangalan ng sigarilyo. Basta puro mga dekalidad, dekampanilya.
Ano naman ang paghahandang ginagawa ni Tamba? Spokesperson here. Oh, di ba? Meron siyang spokesperson ng House of Representatives. Tapos Parang ano, no? Parang feeling na siya maging presidente, no? Kita mo nagkaroon siya ng spokesperson dyan, no? meron na siyang spokesperson ng Parang nagpa-practice na siya, eh. Baka balang araw, pag na-impeach si BP Sara, maging presidente na ako, baka ako naman na. Parang gano'n. Kaya pinapractice ko na magkaroon ng spokesperson, ganyan-ganyan. Naku. Ang tao kahit hindi nagsasalita yan, ako. Ay sinasabi na rin, hindi naman nagsasalitang tatakbo sa 2028 yan, ako. Hindi nga siya nagsasalita, hindi nga siya gumagalaw, pero kitang-kita naman natin. Diba? Sa pamamagitan ng ibang tao, sa mga ibang tao. No? Sa init nga lang ng mga nandiyan kay BP Sara, halatang halata na. Sa dami ng problema ng bansa natin, talaga si BP Sara lang pinag-iinitan. Prosecutor, pambihira, Dito pa lang malalaman mo na kung si BP Sara ay talagang readyng harapin ang batas, etong si Tamba handang harapin ang fake news, handang harapin ang trial by publicity. Kasi simple lang naman ito Bakit hindi kayo magreklamo sa korte? May problema kayo. Anong ginagawa ni Tamba? Ginaya niya si Marcos. Ito si Tamba is nothing but a try-hard copycat. Sa Tagalog, manggagayang buhaya. Nako. Nag-clear Sakit yun, no? Bilang politiko, kung masasabihan kang ganun. Diba? It hurts. siya. Hinire niya naman isang malaking buhaya rin. Si Attorney Abante. Tapos nag-hire din siya ng prosecutor. Dito pa lang alam na natin kung ano ang plano nitong pinsan ni Marcos, at dito pa rin alam na natin na kung ano ang patutunguhan ng administrasyong Marcos. They will do everything gawin itong trial by publicity. Kasi parang ayaw nila pakawalan ng pagkakataon na to 'Di ba? Hangga't nandiyan sila, syempre, nakapwesto ako Bakit pakakawalan ko yung pagkakataon na to? Kung mawawala ako sa pwesto, maaring hindi ko na magawa kung ano man yung gusto ko. Lalong-lalo na syempre, alam naman natin ngayon, ngayong mga panahon na to, is marami talagang naiinis, nagagalit sa kanila. 'Di ba? Ngayon, kung baka iniisip nila, ang solusyon ay matanggal si BP Sara sa pagiging Vice President, baka sakaling ang mga tao, mabaling na ang pagtingin sa amin, parang ganun. Pero sa tingin ko, yan na naman ay isang magiging maling desisyon. Gaya ng kay PRRD. Nung dinala si PRRD sa The Hague, sa ICC, kita nyo, isang napakalaking maling desisyon yun. 'Di ba? Kita nyo naman ang naging resulta, napakapangit. Hindi naging maganda ang resulta nung midterm election. Sa tingin nyo ba kung si VP Sara ay ma-impeach, hindi naman siya makukulong Hindi lang siya makakatakbo sa mga Pero kung sa tingin nyo, kung ma-impeach siya, is magiging magandang publicidad ba yan? Magiging maganda ba ang resulta niyan? Na ang mga tao mababaling na ang tingin sa inyo at magiging kapani-paniwala lahat ng mga ibinintang kay VP Sara kung sakali si VP Sara ay ma-impeach? Tingin ko hindi magiging maganda yung resulta niyan. Magkakaroon ng malaking problema yan. 'Di ba? Lalong lalayo ang loob ng tao. Kasi bilang politiko dapat yakapin mo yung tao Kailangan ipakita mo sa tao na tama yung ginagawa mo, na ganito ka, ganito, ganyan. Kailangan lumapit sa iyo yung loob nila. Kailangan mapabilib mo sila. Hindi ito yung paraan para mapabilib mo yung mga tao. Kung ma-impeach si BP Sara, hindi mo mapapabilib ang mga tao dyan. Dahil ang mga Duterte ay napakalaking pader na yan. May pundasyon na yan. Ang dami ng taong naniniwala dyan. Kita nyo nga ilang beses nang pinababagsak kung ano-ano ang mga ibinibintang, inaakusa kay Sara Duterte, kay PRRD sa mga Duterte, hindi pa rin nawawala yung kapit ng tao sa kanila. Wala silang kaplano-plano na ito ay labanan ng tapat sa Senado. Una, dahil wala silang ebidensya. Pangalawa, sabi mo nga, let's call a spade a spade.
Wala silang numero sa Senado. Okay? Alam nila, inosente si Sara. Pangalawa, alam nila, malakas pa rin ang Duterte. Pangatlo, alam nila wala silang numero sa Senado. So, saan nila Yun dadalhin? Trial by publicity. Ganyan naman ang ginawa nila eh. Huwag na tayo magpangalan. Kahit naman sabihin natin na mag-trial by publicity sila, wala pa rin mangyayari. Kahit na yung mukha nila idikit sa monitor ng kahit saan eh. Walang mangyayari. Hindi bumibilib ang tao, lalong naiinis, lalong nagagalit. Yung mainstream media, yan ang unang hinawakan ng administrasyong ito. May mga bayarang mga bulag sa inyo. Diyan nila dadalhin. Hindi sila haharap ng ng ebidensya. Anong ebidensya? Wala silang ebidensya. Si Trillanes, bintang kaliwat kanan, may ebidensya bang matindi? Wala. Oh. So, eto na yan. Eto ang linyada nila. Yan ang purpose nito si Bucor. Si Bukoy. Pambira. Si Bukoy. Yan ang purpose niyan. Para sa kulungan yun, na Bucor. Di ba yun? Maging Claire Castro. Pag mabaho talaga ang no? Pag talagang mahina ang pagkatao at puro kapalpakan ng ginagawa, mag-hire ng spokesperson. Bakit? Mahinang tao eh. Saka nakakita, Speaker of the House hindi makapag-speak. Si Tambaluslos lang dapat yan. no? Di ba dapat yung speaker ang nagsasalita, no? Hindi niya naman dapat magkaroon ng spokesperson. Pero talagang lang siya, tahimik lang siya sa Gedli. No? Pambira. Calling a spade a spade. Kasi po, iba yung komposisyon nun eh. Mm-hmm. Iba. Umaani ng respeto. Maani daw ang respeto nung panahon ng mga senador ngayon. Probably, I will agree with you. Maybe. Pero, sige, tuloy mo. Walang patutsada. Naku, walang patutsada. Bakit? Yung amo mo, yung house, bumuo pa nga ng TRICOM na tinatawag na ni Jason sang threesome. Threesome. Quadcom. Di ba? Ano yung mga yan? Puro patutsada. Hindi naman lalaban sa korte yan eh. Mga duwag yan. Ang laban lang yan, yung tinan mo si Abante pagkatapos nag-sorry-sorry. Di ba? Kasi hawak nila eh. Pagdating sa korte, labanan po ng ebidensya. Wala sila niyan. Ano ba yung Quadcom, TRICOM? Kaya nga yung kaya nga yung mga tao, hindi pa rin nalilihis ng landas. Hindi pa rin umaalis sa paniniwala nila sa mga Duterte, lalong-lalo na kay BP Sara. Kasi kahit na anong inaakusa nila, wala silang matinding ebidensya. 'Di ba? Kaya paano nila mapapaniwala yung tao kapag walang ‘di ba? Tapos puro ganyan lang, puro publisidad lang ang ginagawa. Syempre ang iisipin ng tao diyan is parang sa politika lang 'to eh. Parang ayaw lang patakbuhin si Sara Duterte. Ayaw na lang nila i-shortcut sa ganun eh. Parang in short na lang. 'Di ba? Parang dinadaan pa natin kung saan-saan, nililiko-liko pa natin yung usapan. Pero isa lang naman ang babagsakan yan. May publicity yan eh. Makakapagsalita ka ba ron? Pag magsasalita ka ron ng tama, babarahin ka, hindi ka pa itutuloy. Sila lang ang tama, yan the likes of Paduano, sila lang. Ngayon, tell me Bucor, Bukol, Buyukoy. Pambira. Kaming tawag. Sino mahilig magpatutsada? Ayan ang problema eh. Kaya ako nawawalan ako ng respeto sa mga taong ganito. Alam niyo kung bakit? Meron tayong kanya-kanyang political affiliation. There is nothing wrong about it. Yeah. Yung iba gusto si Sara, yung iba gusto si Iminatics, yung iba gusto si Trillanes, yung iba gusto si Marcos, yung iba gusto si Tambaluslos. May kanya-kanya po tayo eh, no? Yung nga lang sa kabila ko konti. But anyway, sa atin lang ito. Lahat na lang po kine-question nyo. Kinwestiyon nyo ba yung kaso ni Tamba? Kinwestiyon nyo ba yung sinabi ni Chanko na nagkabayaran? Tama. Hindi nga nila kinwestiyon. 'Di ba? Kahit nagsalita si Kong Toby ng ganun, is parang hindi nila kinwestiyon. 'Di ba? Pagpalagay natin, totoo man o hindi yung sinabi ni Kong Toby, hindi nila pinag-usapan. Hindi naging malaking big deal yun. 'Di ba? Pero kay VP Sara is napakalaking deal. Napakalaking big deal na sa kanila.
na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa, talagang ginagawang na lahat. 'Di ba? Pero ang dami-dami talaga na sumisingaw na kinagugulat natin na parang nabaliwala lang, hindi pinag-uusapan, parang iniwasan. 'Di ba? Dapat sinasagot din 'yon, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi na ganun talaga sila, pero mas maganda kung ano man ang hindi magandang sinasabi sa kanila o binibintang sa kanila, mas maganda pati sila nagsasalita, at isa pa, dapat binibigyan din yun ng pansin. Kasi ang nangyayari, parang lahat na lang ng senaryo nakatutok kay VP Sara. Diyan at pinapangalan ng public fund yung pork barrel na ginagamit na pangsuhol ni Tamba. Don't tell us that you don't know it. Diba? Walang problema, magkanya-kanya tayong pinapanigan na kandidato. Pero, make sure, pag nagbato ka, pag sumilip ka, silipin mo lahat. Oo, hindi lang sa isa ka nakaano eh. Kailangan lahat yan. Kung nakita nila si VP Sara ganyan, si VP Sara lang ba ang ganyan? Eh halos dyan sa, sorry to say, no? Halos naman talaga minsan sa gobyerno, alam naman natin na may mga ganyan din at mas malala pa sa sinako sa kay VP Sara. Pero sila, hindi sila nasisilip. No? Masilip man sila, is parang dinaanan lang ng sasakyan. 'Di ba? Parang wala lang. Parang hangin lang. Sa iba pa rin sila nakatutok dito kay VP Sara. Ni hindi nga nila iniiba ang usapan. Kahit nasa harapan nila yung problema at nasa harapan nila yung mga mas matitindi pang dapat nilang pansinin, eh si VP Sara pa rin ang nasa isip nila. Dapat hindi double standard. Pag sumilip ka, pambihira kayo. Hindi nyo, sinilip nyo si VP Sara, hindi nyo masilip si Marcos, hindi nyo masilip si Tambaluslos. Anong respeto makukuha nyo sa taong bayan? And here you are, sasabihin mo, yung nagpapatutsyada, yung mga senador pa, anong klaseng abogado to? Halata kasi itong abogadong to is meron talaga siyang kinikilingan. Halatang halata naman sa kanya. Alam mo kung pinagmamalaki mga senador noon, dati talagang bilib na bilib ako sa mga abogado. Sa totoo lang. Kasi yung mga kakilala ko abogado talagang matitindi. Pero kayo din, nakakahiya. Kayo mga klaseng abogado. Kayo, ikaw si Claire. Diba, hindi nyo nakikita? Bulag kayo. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, aming patutsada. Kinontra rin ni Bukoy ang sinasabi ni SP Chief Ang bakla. Escudero na maaaring gawin ng Senado ang anumang nais nito. Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay Ano? ang ating saligang batas. Mhm. At ang kanilang sariling impeachment rules. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 doon sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Kayo Parang kayo yung nakikipagbardagulan eh. 'Di ba? Hindi naman nakikipagbardagulan ng Senado eh. Parang yung dapat na sabihin sa kanila, sinasabi nila sa Senado. No? Sa Senado nila binibintang. Diyos ko naman. Parang yung si mga senador pa ang lumalabas na mali, no? Dahil doon sa desisyon nila. Pagbardugulan eh. Ang point niya rito, pasimplihin natin. Iba ang point of view. Alam nyo, hindi tayo matatapos eh. Magpapaulit-ulit. Because you will insist kayo, tama. And of course, ginawa ng Senado yun, they will insist sila ang tama. Sasabihin ng House, hindi sila bias. Sasabihin ng Senate, hindi sila bias. Sasabihin ng lahat, they will judge according sa batas. They will judge according to evidence. Wala nga aming congressman o senador na sila ay magiging bias. Parang tanga lang yun di ba? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.